Pag-uusapan naman natin ngayon mga boss, itong command na circle at saka itong mga options niya, no? Meron siyang options na 2P, 3P, and TTR. Kung magta-type ako ng circle, i-type lang natin yung C, then enter. Kung titingnan natin, meron siyang options, ito, 3P, 2P, and TTR, o yung tinatawag na tangent, tangent, radius. Ayan yung pag-uusapan natin ngayon mga boss kasi napaka-importante ng options ng circle na yan, no? Kaya lang mga boss, kung bago pa lang kayo sa maliit pa lang nating channel pala, no? Huwag niyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung options na yan. Umpisahan po natin dito sa 3P, no? Kung magko-command po pala tayo ng circle, pwede nyo pong i-type na circle, no? Or ang shortcut command niya ay C. Then enter. Tingnan natin sa command line, meron tayong nakikita rito 3P, 2P, and TTR o yung tinatawag na tangent, tangent, radius na option, no? Unahin na natin yung 3P. O, click lang natin yung 3P. Ang 3P, 3 point yun, no? Magpo-point tayo ng tatlo ngayon. First point, ayun yon. Second point, ito. Ang third point naman, ito naman. Ayan yung tinatawag na 3-point option ng circle, no? Circle uli, subukan naman natin ngayon, ito namang 2P o yung 2-point, no? So, dito sa 2-point, pwede rin i-type 2P. Ayan yung option na yan, no? Then enter. First point dito, ang second point sa taas. Ayun, no? So, kung diameter ang gusto nating gamitin, no? Yun yung ibig sabihin ng 2-point option, no? Pagdating naman dito sa tangent, tangent, radius, circle, tapos click natin itong tangent, tangent, radius, click, tangent siya dito, tangent siya dito sa kabilang circle, and then i-type natin yung radius. So, yung radius, halimbawa, 3 meters, then enter, ito yon, no? So, maski na isum natin ng isum ito, nakatangent yan, no? So, hindi siya lagpas dun sa mga circle na yan, no? Pero ito, ang radius ng circle na ito, kung i-dimension natin, ang radius niya ay 3. Ayan yung radius niya, no? Kung gusto naman natin gumawa ng circle dito na ang radius niya ay 2, pero tangent siya rito sa circle na ito, at saka tangent siya rito, pwede naman, no? I-type lang natin yung C for circle. Tapos, click natin yung tangent, tangent, radius dito sa command line. Tapos, tangent siya rito. Tangent siya dito sa kabilang circle. And then, type natin yung radius. Ang radius, halimbawa, nakita ko sa plano, 2 meters. O, type lang natin 2. So, etong circle na ito, tangent siya rito sa dalawang circle na yon, no? Pero, ang radius nito ay 2 meters. Kung i-check natin, click natin itong dimension radius. Click natin itong circle. Ito yon, no? Ang radius niya ay 2 meters. Ayan yung option ng circle na 3-point or 3P. Ito naman 2P and tangent, tangent, radius. Kaya lang itong circle mga boss, no? Meron pa siyang huling dalawang option aside from 3P, 2P, and TTR, no? So, pag nag-circle kasi tayo, nag-C for circle, no? Meron siyang diameter, ito nakikita natin, no? So, once na kinlik natin yung diameter option sa command, yung diameter ng circle magagawa yan, no? So, halimbawa gusto nating diameter 1.5, no? 1.5 meters. Ngayon, pag dimension natin ito, ang diameter niya ay 1.5 meters, no? Ito yung diameter. So, click. Ayun yung diameter niya. Ayun po yung isang option ng circle, no? So, meron siyang option na diameter. C for circle, click, diameter, or pwede natin i-type D for diameter. Halimbawa, diameter 2 meters, enter. Ito yon, no? Pag nag-dimension tayo, ito yon, 2 meters yung diameter, no? Ngayon, pag nag-circle tayo at nag-click tayo rito, hindi natin kinlik yung diameter o hindi tayo nag-type ng D,
understood, itong default is radius yun, no? Halimbawa, nag-type tayo 2 yung radius, enter, ito yung circle na ang radius ay 2. So, check natin. Ito yung radius, click. Ito yung radius na 2 meters. So, ibig sabihin sa dalawang option na yan, pag nag-circle tayo, nag-click na tayo, meron siyang diameter na option, no? Pero pag hindi natin kinlik yung diameter, ang default niya ay radius. Ayan yung huling dalawang option ng circle, no? Aside from 3P, 2P, and TTR. Sa video natin ito mga boss, no, pag-usapan naman natin itong command na polygon at saka itong mga options niya, no, yung edge, inscribe, and circumscribes option, no. So kasi napaka-importante itong polygon command na ito mga boss, lalo na sa mga mechanical drawing, structural drawing at architectural drawing, no. Makikita natin itong mga polygon command options na ito, no. Unahin natin mga boss dito sa edge option ng polygon, no. So, kaya lang mga boss, bago pala tayo mag-umpisa, no, huwag niyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung edge option. Dito sa edge option mga boss, type lang natin yung pole, then enter. Ngayon, number of sides dito sa command line, mababasa natin. O, halimbawa, nakita natin sa plano, dinodrawing natin, 6 sides yun. Type natin 6, no? Tapos, ito yung edge option mga boss, no? So, click natin yung edge option. Tapos, click. Kung gusto natin gumawa ng lahat ng side ng polygon natin, halimbawa, 2 meters. O, type lang natin yung 2. Enter. So, lahat ng side ng polygon na ito mga boss ay 2 meters, no? Para ma-check natin, meron tayong dimension dito. O, ito na lang linear muna, no? Ito yon, no? 2 meters, no? Maski na itong mga naka-slant na ito, 2 meters din yan. Pare-parehas ito, no? So, ayan yung edge option, no? Halimbawa, lahat ng side, tigwa 1 meter lang. O, ulitin ko lang, pole. Tapos, merong number of sides, 6. O, tapos, edge option, or type, pwede ring E, no? Type natin yung E. First point, o yung second point, i-type na natin 1, no? Ito yon, lahat ng side, tigwa 1 meter lang, no? So, para ma-check natin yung dimension, kung tama, tigwa 1 meter yung mga edge. So, ito yon, no? 1 meter lang yan, no? Yung mga sides niya, no? Pare-parehas yan. 6 sides, tigwa 1 meter. Ayan yung edge option, no? Subukan naman natin ngayon yung inscribe. So, merong inscribe and circumscribe yung polygon na yan, no? So, siyempre, type natin pole uli. Tapos, number of sides, 6 din, yung ilagay natin. Pero pwede natin ilagay na sides mga boss sa polygon, ha? 3 pataas, no? Ayan yung polygon, no? So, dito ilagay natin na 6 pa rin lang, no? Tapos, pag nag-click tayo ngayon dito, lalabas itong inscribe, in circle, at saka yung circumscribe about circle, na? So, yung inscribe in circle, unahin na natin ito. Click. Tapos, sa command line, mababasa natin, specify radius of circle, no? So, yung radius ng circle natin, halimbawa, 3. Then, enter. So, kung gagawa tayo ng circle dito, na ang radius is 3, tingnan natin kung saan yung polygon, no? Yung location niya. I-move ko lang itong circle. So, kung mapansin nyo mga boss, pagka-inscribe pala, no? Itong polygon, nasa loob pala siya ng circle. Ayan yung inscribe option, no? Subukan naman natin ngayon yung circumscribe, no? Yung circumscribe about circle o polygon uli. Tapos, number of sides, 6 pa rin, no? Ngayon, click tayo. O, kung kanina, inscribe ang ginamit natin, ngayon, circumscribe about circle naman, no? Click tayo. O, specify radius of circle. O, ilagay ko lang rin lang 3, no? 3 meters, no? Ayan yan. Tingnan natin ngayon kung nasaan yung
circle, no? So, circle tayo. Click. Ang radius ay 3 pa rin. Ayan, no? Palitan ko lang yung kulay, no, ng polygon. Pagka circumscribe, mga boss, no, tingnan natin. I-move natin itong circle, no, na ang radius ay 3 meters sa gitna dito. Ito yung mga boss pagka circumscribe, no? Kung itong polygon, pag inscribe, nasa loob siya. Pagka circumscribe, mga boss, nasa labas naman yung polygon, no? Pero ang radius ng circle, mga boss, parehas lang yan, ha? Parehas lang 3 meters, no? Yung radius niyan, no? Ayun, no? Radius 3 meters, radius naman ito is 3 meters din, no? So, inscribe, polygon, nasa loob ng circle. Circumscribe naman, nasa labas naman ng circle yung polygon, no? Ayan yung tatlong option ng polygon, mga boss, no? Ang unang options na pag-uusapan natin, mga boss, no, dito sa arc, no? Etong tinatawag na 3-point arc, no? So, dito sa 3-point arc, mag-identify tayo ng tatlong point, no? Halimbawa, ito yung first point, ito yung second point, ito yung third point. Ayan yung 3-point arc, no? So, click yung 3-point arc. Ito yung first point. Ito yung second point. Ito yung third point. Ayan yung 3-point arc. Ang susunod, ito namang start center end, no? So, click natin yung start center end. Halimbawa, mag-i-start tayo rito. Ito yung center. And then, ito naman yung end. Ayan, no? Start, center, end. Pwede rin mag-start tayo rito. Baliktarin natin. Dito, ito yung center, ito naman yung end. Kaya lang, ito yung kalalabasan, no? Depende sa klase ng drawing na ginagawa nyo, no? Ayan yung start, center, end. Start, center, end. Ngayon na ang susunod, ito namang start center angle, no? So dito sa start center angle, hanapin lang natin dito, start center angle, click. Halimbawa mag-i-start tayo rito at ito yung center, yung angle naman, ayan, no? So anong angle yung nakikita natin sa plano? Halimbawa, gusto kong makita 70 degrees, then enter. Ito, 70 degrees ito, no? Halimbawa, maglaline ako rito. At meron tayong dimension angular, no? I-check natin kung 70 degrees ito. Ito yan, no? Ayan yung start center angle, no? So, halimbawa, gusto nyong 45 degrees lang, mag-i-start kayo rito, magse-center kayo rito, pwede nyong i-type yung 45 degrees, no? Then, i-check nyo lang sa dimension angular, no? Ang susunod, yung start center length, no? Halimbawa, aalisin ko ito. Click lang natin itong arc. Meron dito, start center length, no? Kung mag-i-start tayo rito, magse-center tayo ron, yung length, ito naman, no? Actually, pag in-enter natin yung length, halimbawa 7, then enter, ang sinasabi niyang length, hindi ito. Kung hindi itong straight line na ito, magmula rito hanggang dito. Ito yon, no? Yung length na yon. Kung i-dimension natin yan, hanapin natin dito yung dimension aligned, end to end, ito yung 7 meters. Ayan yan, no? Yung start, center, length, no? Ito yan. Ang susunod na option na gagawin natin, start and direction, no? So, hanapin natin dito, start and direction. Mag-i-start tayo rito, yung end dito, ang direction, i-ortho-on lang natin. Ang direction either ito or ito, no? So, ako nagagamit ko yan karaniwan sa paggawa ng mga pinto, no? Yung mga arc, no? Ng mga pinto.
So, start and direction. Click. Start and direction. Ayan yung start and direction na arc naman, no? Ang susunod, start and radius naman, no? Yung start and radius, hanapin lang natin dito sa arc. Tapos hanapin natin yung start and radius, no? Mag-i-start tayo rito, and then mag-i-end tayo rito, and then yung radius, o itatype na natin kung anong radius meron, no? Halimbawa, nakita natin sa plano ang radius 8, then enter. Kung i-check natin ito, ang radius nito is 8 meters, no? Hanapin lang natin dito yung dimension and then radius. Click ito. Ito yung start and radius. Ang unang step mga boss, gagawa tayo ng rectangle para magawa yung tabletop na ito, no? So, rectangle, click, tapos sa dimension, ang sukat na ilalagay natin mga boss is 2.5 meters by 1.2 meters, no? So, ito yon. I-move ko lang para medyo malayo dito sa model natin. Ngayon i-offset natin para mayroong distansya yung support, no? From tabletop. So, offset tayo ng 0.15 meters. Tapos, yung paa gagawin natin, 2D muna siya, rectangle tayo. Ang sukat niya ay 0.1 by 0.1, no? Or 4 inches by 4 inches yung laki niya, no? So, 0.1 meters by 0.1 meters ay 4 inches yan, no? Ngayon i-move natin ngayon itong paa. So, ilalagay natin doon. Tapos, ang gagawin natin, i-mirror na lang natin, no? So, select ito, MI, yung mirror na discuss naman natin, no? Para meron sa kabila. Yung dalawa, i-mirror natin. From midpoint, no? Ngayon, ang susunod na gagawin natin, yung support dun sa gilid, no? So, gawin natin rectangle lang yan mga boss, no? So, rect. Magmula rito hanggang doon. So, 4 yan. Tapos, pag nagawa yan, saka natin i-extrude, no? Yan yung gagawin natin. Pero bago natin i-extrude, ito palang tabletop, smooth natin yung corner, no? So, ang smooth niyan para magawa is fillet. Ang radius ay ilagay natin na 0.1, no? Ipo-polyline natin para minsanan. So, ayun siya, na-smooth na. So, ang una natin gagawin ngayon mga boss, itong mga paa. So, na-discuss naman natin yung extrude command, no? So, baguhin ko lang yung kulay. EXT yung shortcut command ng extrude. Ise-select ko yung 4. Pagkatapos enter, ayun siya, no? Ngayon lalagyan natin ng height o ng haba o ilagay natin na 1.2 meters, no? Sample lang natin ito. So, ayun siya, no? Ngayon, ang susunod na gagawin natin, itong mga suporta niya sa gilid, i-extrude natin, no? Gagawin natin, iti-3D natin yung 4 na yan. Tapos, ilagay nating height is 0.2 meters, no? Ayun. Ang susunod na gagawin natin ngayon, eto na. Itong tabletop, no? So, baguhin muna natin yung kulay. Kaya natin binabago yung kulay dito kasi kung ano yung kulay dito, yun yung kulay nung ine-extrude natin, no? So, cyan ito, nilagay natin sa cyan yung kulay, no? So, extrude. Select lang ito. Pagkatapos lagay natin 0.05 meters or 2 inches, no? Enter. So, ito yon. Ganun lang kadali mga boss yung paggawa nitong mesa, no? Bali, gagamitin lang natin yung
mga extrude command, mirror, copy, rectangle. Na-discuss ko naman yan nung mga previous video natin, no? Okay, ayun lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.